pagbasa sa aklat ng Juan 19:28 hanggang 30. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Naganap na. Tatlong bagay, mga kapatid, ang makikita natin sa salitang ito ng Panginoon sa krus. Ng kanyang winika. Naganap na. Unang bagay na naganap ay ang propesiya ng lahat ng mga bagay na nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanyang pagdating hanggang sa kanyang paghihirap at maging sa kanyang pagkamatay sa krus. Ang mga ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo 3, versikulo 17, na sinasabing, siya ay naparito, hindi upang mapawalang bisa ang utos at turo ng mga propeta, ngunit siya ay naparito upang ganapin ang mga ito. Ang pangalawa na naganap na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay ang kanyang dakilang misyon ng kaligtasan para sa sanlibutan. At ito ay matatagpuan natin sa aklat ni Lucas 19, versikulo 10, na sinasabing, siya ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas tayong mga naligaw ng landas. Mga kapatid, nang dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Nawala ang ating relasyon. At nang winika ng Panginoong Hesus sa krus, naganap na, ay natapos na ang kanyang misyon na hanapin ang bawat isa sa atin upang ibalik sa Diyos Ama sa langit. Ang pangatlong bagay na naganap na ay ang pagtubos ng sangkatauhan sa kasalanan. Mula sa aklat ng Efeso 1, versikulo 7, tayo ay tinubos na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pag-aalay ng kanyang sarili sa krus. At dahil dito, ay napatawad na ang ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos. Mula sa salitang Grego na tetelestai, sa salitang Ingles, it is finished, paid in full. Ang saring salita na ginagamit ng mga noong kanilang panahon, na siyang salita na ginagamit at itinatatak sa resibo ng mga transaksyon tulad ng pagbabayad ng buwis. Tetelestai, na nagsasabing, bayad na ang utang ng taong ito. Tayong lahat, mga kapatid, ay binayaran na ng Panginoong Hesukristo mula sa ating mga pagkakasala. Purihin ng Diyos. Hindi natin kailangang dagdagan pa ang
ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus sapagkat ito ay sapat na. Hindi natin na kailangang pahirapan pa ang ating mga sarili, saktan ng ating sarili, ayon sa nakagisnan nating tradisyon tuwing darating ang panahon ng Kwaresma. Bagkus, tayo ay natubo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay bilang perpektong handog ng Diyos sa sanlibutan. Mula sa aklat ng mga Hebreo 10, versikulo 19, tayo ay nalinis sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at ito ay sapat na. Sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, ang bawat palo, ang bawat hagupit, ang bawat latay, ang hapdi ng kanyang mga sugat mula sa kanyang paghihirap, maging ang kanyang dugo na pumatak sa lupa, na siyang katupusan natin sa ating mga kasalanan. At ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga puso at isip upang talikdan na natin ang mga walang kabuluhang bagay pagkos ay paglingkuran ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Mula sa aklat ng mga Hebreo 9, versikulo 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. At walang kapatawaran ng kasalanan kundi sa pamamagitan ng pag-aalay nito. Habang pasan-pasan ng Panginoong Hesukristo ang krus patungo sa bundok ng Kalbaryo, siya ay unti-unti nagtatagumpay. Amen. Siya ay unti-unti nagtatagumpay sa kanyang laban dahil sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. Ito ay naganap 2,000 taon na ang nakalilipas nang tayo ay binayaran ni Jesus sa ating mga pagkakasala. Tetelestai, it is finished. Naganap na. Naganap na ang kaligtasan ng sanlibutan. Ang salitang ito, mga kapatid, ay kumakatawan ng katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay dumadaan sa anumang bagyo ng buhay, we can declare, it is finished. Kung tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap at panghihina, we can declare, it is finished. Amen. Kung ang mga tukso sa ating buhay ay patuloy na bumubulong upang ibalik tayo sa ating mga maling gawain, maling pananaw at pag-iisip, ay maaari nating ihayag, in the name of Jesus, it is finished. Maaari nating mapagtagumpayan ang mundo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus at sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah. Hindi nais ng Diyos na tayo, mga kapatid, ay dumana sa anumang hirap dito sa mundo. Maging sa walang katapusang parusa sa impyerno. At dahil sa dakilang pag-ibig niya sa sanlibutan, inihandog niya ang kanyang sarili upang akuin ang parusang nararapat na sanay sa atin. Purihin ang Panginoong Hesus dahil hindi na tayo dapat mangamba. Tayo ay bayad na.
Kaya sa sandaling ito ay nais ko pong iwan sa ating lahat. That God gave us the choice to choose this gift of salvation. To choose this gift of salvation ayon sa sarili nating pasya. Ganyan tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Hindi po niya ibinibigay ito sa atin ng sapilitan. Pagkos, mga kapatid, ang tanging nararapat lamang po na nararapat nating gawin ay manumbalik tayo sa ating Diyos sa masalangit sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng tao na si Jesucristo. Naganap na. Maraming salamat po. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakasarap alalahanin at isipin ang araw na ito. Unang-una yung araw ng pagkakapako sa ating Panginoon. Nung banggitin niya ang salitang "It is finished", ay isa sa pinaka-importante bilang isang mananampalataya. Amen. Sa malayong puok, sa taas ng bundok, naroon ang isang lumang krus na pinapakuan sa anak ng Diyos, sa sala ng tao'y tumubog. Kung kaya ay aming iniaalay ang lahat sa lumang krus na yan. Handog nami ayunot dasal nang hirap nami maparang. Krus na yan ay tikma ng dugo at luha ni Jesus.
dasal na ang hirap na